Breaking news, China, biglang binawi ang 125% tariff na ipinataw nito mula sa ilang produkto sa Amerika, partikular na sa mga microchips na walang ibang pagkukunan ng China kundi ang US. Dahil ang US ang may hawak ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo, kaya't ang kanilang mga kagamitan ay palaging mas advanced kaysa sa mga Chino. Pero marahil ay nagtataka ka kung bakit nagbebenta pa rin ang US ng mga pinaka-advanced na microchips na ito para sa China, gayong itinuturing nila itong pangunahing banta laban sa kanilang pandaigdigang impluensya. Kaya naman sa videong ito ay ipaliliwanag ko sa paraang madaling mauunawaan ng lahat kung bakit hindi kakayanin ng China na tuluyang putulin ang pakikipagkalakalan nito sa Amerika. Ang mga microchips na ginagamit sa warships, fighter jets at mga missile system ay mga specialized chips na tumututok sa mabilis na data processing, navigation, targeting at signal processing, at kabilang sa mga pangunahing manufacturers ng mga military chips na ito ay ang Intel, Nvidia, Texas Instruments, Analog Devices, Xilinx at Honeywell na nagbibigay ng mga high-performance processors gaya ng FPGA chips, DSPs at IMUs na mahalaga para sa real-time military applications, at ang mga kumpanyang ito ay mula sa Estados Unidos. Kaya't sa madaling salita, kung hindi ito mabibili ng China dahil sa pagganti nila sa pagpapataw ng taripa mula sa produkto ng US, ay hindi nila ito magagamit para sa paglikha o pagmomodernize ng military assets nila. Kaya naman walang magawa ang China kung hindi bawiin ang 125% tariff na ipinataw nito sa ilang microchips manufacturer mula sa Estados Unidos. At para makaiwas sa kahihiyan ay sinasabing tahimik lamang itong ginagawa ng China, kung saan ang impormasyon na nailathala ng CNN ay nagmula umano mismo sa 3 import agencies ng Southern Technology Hub mula sa Shenzhen, China, na nagsabing sinusubukan ng China na mabawasan ang bigat na dulot ng trade war ng US laban sa kanila, kung kaya't pinalalaya nito sa taripa ang pinakamahalagang produkto mula sa US para sa tech industry ng China. Halimbawa na lamang ang kumpanyang Nvidia mula sa US, kung saan ang Nvidia chips ay ginagamit sa advanced military systems tulad ng drones, missiles, fighter jets at warships para sa AI-powered decision-making, real-time data processing, targeting systems at autonomous operations na tumutulong sa mga sandata at kagamitan na mag-function ng mabilis, tumpak at mas epektibo sa real-time combat. Kaya't kung wala ang Nvidia chips sa mga advanced military systems, ay magiging mabagal at hindi kasing tumpak ang real-time decision-making at data processing. Kaya't mahihirapan ang mga sandata tulad ng drones, missiles at fighter jets na mag-target ng tama at mag-operate ng epektibo dahil wala ang advanced na AI at graphics processing na tumutulong sa mabilis na pag-compute at pagpapasya na kritikal sa modernong warfare. Kaya't sa madaling salita, magiging limitado ang kakayahan ng mga military systems na mag-respond ng mabilis at tumpak sa mga sitwasyon sa labanan, at ang mga microchips na ito, bagamat karaniwang ginagawa mula sa TSMC sa Taiwan, ay nananatili itong pag-aari ng kumpanyang Nvidia na nakabase sa California, kaya't damay ito sa 125% tariff na ipinataw ng China sa lahat ng produkto ng US patungo sa kanila. Kaya naman ngayon ay lumabas din ang lihim nila na hindi nila kakayaning gumawa ng microchips na kasing advanced ng sa US. Kaya naman talagang nakapagtataka kung bakit patuloy na nagbebenta nito ang US sa China, gayong pinalalakas din nito ang modernisasyon ng sandatahan ng China na itinuturing nilang pinakamalaking banta para sa Amerika. At ang kasagutan ay dahil mas mababang kalidad lamang ng microchips mula sa Nvidia ang pinapayagan ng US government na ibenta sa China, kung saan ang Nvidia ay may iba't ibang klase ng microchips, kung saan ang itinuturing na pinaka-advance ay ang A100 at H100 microchips na mahigpit na ipinagbabawal ng US na ibenta sa China. At sa halip ang mas mababang klase lamang ng microchips mula sa parehong kumpanya ang maaari nilang ibenta sa China,
Gaya na lamang ng mga GeForce at Quadro series chips ng Nvidia na hindi kasing advanced ng mga A100 at H100. Ngunit may mga pagkakataon na ginagamit ito sa mga embedded systems, navigation systems at communication technologies na maaaring may kaugnayan sa military applications. Kaya't napakalinaw na kahit napaka-advance na ng ibinebenta ng US para sa China, ay maraming uri pa rin ng pinaka-advanced na microchips ang nananatili lamang para sa US. Nvidia pa lang yan hindi pa kasali dyan ang mga pinaka-advanced na uri ng microchips mula sa mga kumpanyang Intel, Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Qualcomm at marami pang iba kung saan ang mga ito ang kadalasang ginagamit sa mga pinaka-advanced na warships, fighter jets, drones at missiles. At kaya naman walang kakayahan ng China na gumawa ng dekalidad na mga microchips gaya ng sa US ay dahil ibinabawal rin ng US ang pagbibenta ng mga pinaka-advanced na makina sa paggawa ng mga microchips gaya ng ASML mula naman sa Netherlands. At bagamat ibang bansa din ang humahawak ng pinaka-advanced na machine na ito, ay nagagawa rin silang pigilan ng US na magbenta ng pinaka-advanced nilang produkto sa mga Chino dahil maging ang Netherlands ay nababahala sa posibleng banta ng China para sa seguridad ng buong mundo, kung kaya't imbis na ASML ang ibenta nila sa China, ay mas mababang uri lamang din ito ang ibinebenta nila, gaya ng mga deep ultraviolet machine na bagamat may kakayahan ring lumikha ng mga microchips, ay wala naman itong kakayahan para lumikha ng mas advanced na microchips na ginagamitan lamang ng extreme ultraviolet machine gaya ng ASML. At bagamat may ilang pagkakataon na napabalitang nakapagpupuslit ang China ng ilang ASML machines, ay hindi naman nila ito mamimintena kung wala silang mga pamalit na pyesa. Kaya't napipilitan pa ring mamili ng mga microchips sa US ang China dahil kahit mas mababa ang kalidad nito, ay mas mataas pa rin ang kalidad nito kumpara sa gawang Chino. Ganyan kalayo ang agwat ng advancement ng teknolohiya ng US sa mga Chino, kung kaya't idinadaan na lamang ng China sa palamuti at propaganda ang kakulangan nila sa larangang ito, nang sa ganun ay marami ang humanga sa kanila at mas marami ang tumangkilik ng kanilang produkto. Kaya naman kahit pa sinabi ng China na handa silang lumaban hanggang dulo laban sa anumang laban na nais ng US, ay sila rin mismo ang bumabawi ng mga taripang ipinataw nila sa mga ito at ginagawa nila ito ng pasekreto at hindi direktang ipinahahayag na iniaalis nila ang taripa sa produkto ng US dahil gaya nga ng sinabi ko sa mga nakaraan nating video, ay ang mismong pamahalaan din ng China ang nagmamay-ari ng halos lahat ng kumpanya sa bansa nila, kaya't ang ipinataw nilang taripa para sa produkto ng US ay hindi na nila kakailanganin pang bayaran. Kaya't sa madaling salita, ang 125% tariff ng China laban sa US ay palamuti lamang din nila para masabing kaya nilang makipagsabayan sa trade war laban sa Amerika.